Ang araw ay nagsisimula ng lumubog sa likod ng mapayapang dagat. Sa dalampasigan ng sitio Alimasag, ang hangin ay humahaplos sa balat na tila bulong ng nakaraang panahon. Dito, sa lugar na walang cellphone signal at ang kalsada ay halos hindi madaanan ng kotse, unang dumating si Clara Alvarez, isang babaeng tila banyaga sa katahimikan. Suot ang puting bestida at may bitbit na maliit na malita, lumakad si Clara sa mabuhanging daan patungo sa paupahang kubo malapit sa dagat. Ang kanyang mga matay pagod, ngunit may bakas ng determinasyon. Mula sa Maynila, iniwan niya ang lahat, ang kasintahang mapanakit, ang trabahong kumikitil sa kanyang kaluluwa, at ang gulong hindi na niya matakasan. Mag-isa ka lang, Kiha? Tanong ng matandang babae na nagmamay-ari ng inuupahang kubo. Opo, gusto ko lang po ng katahimikan at kalayaan, sagot ni Clara, habang pilit pinapapangiti ang sarili. Sa kabilang bahagi ng sitio, sa kubo malapit sa batuhan, naroon si Leandro. Nakaupo sa bangkang gawa sa kahoy, hawak ang lambat habang pinapakinggan ang hampas ng alon. Kay tagal na niyang nanirahan sa bayang iyon, ngunit palagi siyang nananatiling hiwalay sa karamihan. Tahimik, malayo, at may daladalang lihim na ayaw niyang pag-usapan. Habang tinitingnan niya ang unti-unting pagdilim ng langit, napansin niya ang figure ng isang babae sa malayo, maputi, matangkad, at tila hindi taga rito. Bagong solta, bulong niya sa sarili, ngunit hindi na nag-usisa pa. Sa gabing iyon, habang ang dagat ay banayad at ang mga alon ay parang himig ng duyan, hindi mapakali si Clara. Lumabas siya ng kubo at lumakad sa baybayin. Ang malamig na buhangin sa kanyang talampakan ay tila nagpapakalma sa kanyang damdamin. Doon niya nakita ang isang lalaking nakatalikod, hubad ang pangitaas at tila gumagawa ng lambat. Ang katawan nito'y binuo ng araw at trabaho, matipuno at punong-puno ng misteryo. Magandang gabi, bati ni Clara. Napalingon ang lalaki. Tumanggaw lamang ito. Walang salita, ngunit may kung anong tensyong damaloy sa pagitan nila. Ako nga pala si Clara. Bago lang ako rito, aniya, pilit binabasag ang katahimikan. Leandro, sagot ng lalaki, habang muling itinoon ang pansin sa lambat. Tahimik muli, ngunit hindi na malamig ang gabi. Sa mga mata ni Clara, nakita niya ang isang lalaking hindi niya kailanman makikita sa Maynila. Hindi ito kilala, ngunit tila may pamilyar na init sa presensya nito. Sa damdamin ni Leandro, may gumalaw. Isang bagay na matagal na niyang iniwasan. At ngayon, ang babae mula sa syudad ay tila bagyong dahan-dahang sumisingit sa kanyang tahimik na mundo. Hindi pa nila alam, ngunit ang gabing iyon ang simula ng isang paglalakbay, ng damdamin, ng lihim, at ng init na maglalapit sa dalawang kaluluwang parehong sugatan. Kinabukasan, maagang nagising si Clara sa malamig na ihip ng hangin mula sa dagat. Humigop siya ng kape sa lumang tasa habang pinagmamasdan ang kalmadong alon. Ang katahimikan ng sitio Alimasag ay unti-unting bumabalot sa kanyang puso. Parang sa bawat pagdaloy ng alon, may naaalis na bigat sa kanyang dibdib. Ngunit sa likod ng kapayapaang iyon, nariyan pa rin ang matitinik na alaala, ang huling gabing sigawan nila ng kanyang nobyo, ang mga salitang walang paggalang, at ang titig nitong hindi na pagmamahal kundi pag-aari. Hindi na ako babalik, bulong ni Clara sa sarili, tila isang panata. Sa kabilang dako, abala si Leandro sa pag-aayos ng lambat. Likas ang lakas sa kanyang katawan, pero sa kanyang mga matay may bigat ng nakaraan. Sanay na siyang mag-isa, walang iniintinding iba kundi ang kanyang bangka, lambat, at ang alon ng dagat. Hanggang kahapon, hanggang dumating si Clara. Habang inaayos ang mga isdang nahuli, lumapit si Clara, nakasuot ng simpleng t-shirt at shorts. Nakaalalay sa kanyang balikat ang tuwalyang puti. Pwede ba akong sumama sa pangingisda mo? Tanong niya, medyo nahihiya. Napatingin si Leandro, pinasadahan siya ng tingin mula ulo hanggang paa. Hindi ito ang uri ng babaeng dapat nasa bangka, masanay sa heels kaysa sa putik. Ngunit may kakaibang tapang sa mga mata nito. Kung kaya mong tiisin ang amoy ng isda, sagot ni Leandro, sabay ngiti, ang unang ngiting nakita ni Clara sa kanya. Habang nasa bangka, nanginginig si Clara sa lamig ng umagang iyon. Malamig ang simoy, basa ang kahoy ng bangka, at tila walang ibang tunog kundi ang pagsaboy ng tubig sa gilid. Hindi ka sanay sa ganito, sambit ni Leandro habang inaabot ang isang lumang jacket. Tinanggap iyon ni Clara at isinuksok sa katawan.
Ngunit sa pag-abot ni Leandro, nagdikit ang kanilang mga kamay, mainit ang kanyang palad, magaspang, at puno ng lakas. Sa isang saglit, kapwa sila natigilan. Walang salita, tanging mga mata lamang ang nagsalita. Pag-uwi nila, basa si Clara, pawisan si Leandro. Sa ilalim ng tirek na araw, parehong hindi makatingin ng diretso sa isa't isa. May tensyon. May kuryenteng pilit nilang binabaliwala. Gabi. Muling hamampas ang alon. Muling bumuhos ang ulan. Si Clara, muling hindi makatulog, lumabas ng kubo dala ang kanyang kumot. Sa di kalayuan ay naroon si Leandro, nakaupo sa batuhan, sinisilungan ng maliit na bubong. Tahimik siyang lumapit. Pwede ba akong makisilong? Tanong ni Clara. Hindi na sumagot si Leandro. Umusog lang siya. Sa masikip na espasyo, magkadikit na ang kanilang mga balikat. Tahimik. Ang ulan ay tila musika. Ang gabi ay tila nilalang na nagsusulsol ng damdaming itinago ng matagal. Hindi ko alam kung bakit, pero sa tuwing kasama kita, parang hindi natapos ni Clara ang kanyang salita. Tumingin si Leandro. Sa mata niya, may pagnanais. Hindi marahas, kundi time. Mabagal, mapagmatsyag. Ang kanyang palad ay dahan-dahang lumapat sa pisngi ni Clara. Hindi tumutol ang babae. Hinayaan niya ang init ng kamay nito. Hinayaan niyang mabura ang lahat ng sakit sa isang haplos. Lumapit si Leandro. Ang kanilang labi nagtagpo, marahan, puno ng tanong, pero may apoy sa ilalim ng katahimikan. Ang ulan ay bumubuhos pa rin. Ngunit sa silong ng batuhan, may dalawang pusong unti-unting bumubukas. At sa unang halik na iyon, alam nilang pareho, hindi iyon pagkakamali. Bumubuhos pa rin ang ulan, ngunit sa ilalim ng makitid na silungan, tila nakahinto ang mundo. Ang unang halik ay naging pangalawa, mas matagal, mas malalim, at puno ng init na tila matagal nang inipon sa mga pusong sabik magmahal muli. Nagkatinginan sina Clara at Leandro. Sa mga mata ng isa't isa, naroon ang tanong na hindi kailanman binigkas. Handa ka na bang mahulog sa isang hindi inaasahang damdamin? Ang kanyang kamay ay dahan-dahang lumapat sa batok ni Clara. Hindi siya nagmadali. Parang sinisigurado niya sa bawat haplos na ito ay hindi lamang pagnanasa, kundi isang pagtanggap na kahit saglit lang, sa gabing iyon, ay pwede silang magpakalaya. Leandro, mahina ang tinig ni Clara, halos pabulong, habang ang kanyang dibdib ay bumibilis ang tibok. Kung ayaw mo, titigil ako, bulong ni Leandro, ang boses ay mababa at puno ng pag-iingat. Ngunit sa halip na sagot, dumaikit si Clara sa kanyang dibdib. Ramdam niya ang pintig ng puso ni Leandro, mabilis at totoo. Isa iyong sagot na higit pa sa salita. Tumigil ang ulan sa sandaling iyon. Ngunit sa loob ng kubo ni Leandro, may isang bagyong nagsisimula, hindi ng delubyo kundi ng damdamin. Basang-basa pa ang kanilang damit nang tumayo si Leandro at kinuha ang tuwalya. Lumapit siya kay Clara, at marahang pinunasan ang buhok nito, ang mga balikat, ang leeg. Ang bawat dampi ay tila sinadyang tumagal, tila nagsusuri ng pahintulot. Clara, nakapikit, huminga ng malalim. Pagdilat niya, naroon pa rin si Leandro, malapit, tapat, at naglalagablab ang mata. Hindi na niya kayang umatras, hinalikan niya ito, hindi na marahan, wala nang alinlangan. Ang kanilang mga katawan ay unti-unting naglapit, ang mga kamay ay gumala sa bawat bahagi ng katawang matagal nang nangungulila. Ang kanyang puting bestida ay dahan-dahang bumaba sa kanyang balikat, at si Leandro ay huminto lamang sandali, tumingin, huminga, at saka tumuloy, hindi sa pag-angkin, kundi sa pagyakap. Sa bawat halik sa leeg, sa balikat, sa dibdib, ay naroon ang paggalang. Sa bawat paghaplos ay naroon ang pagsamo, hindi lang ng laman kundi ng kaluluwa. Ang mga hininga nila ay naging iisa. Ang gabing iyon ay naging isang paglalakbay, hindi ng pagmamadali, kundi ng pagtanggap. Sa bawat ulos, bawat bulong, bawat pagdaing ay isang pagtaka sa kirot ng nakaraan. At sa pagitan ng mga kumot at pawis, sila'y muling isinilang, bilang 2 taong natutong magmahal sa tahimik, payak, ngunit maalab na paraan. Nang hamupa ang init, magkatabi silang nahiga. Walang nagsalita, ngunit sa bawat sulyap, may pangakong hindi man binigkas ay nag-ugat na sa puso. Salamat, bulong ni Clara, habang nakapatong ang kanyang ulo sa dibdib ni Leandro. Dito ka lang, hanggat gusto mo, sagot ng lalaki, habang yakap siya ng mahigpit.
At sa unang pagkakataon, sa kabila ng ulan, si Clara ay nakatulog ng mahimbing, buo, ligtas, at minamahal. Ang araw ay sumikat na tila walang nangyaring bagyo kagabi. Mula sa maliit na bintana ng kubo, ang sinag ng umaga ay dahan-daang pumasok, humahaplos sa hubad na balikat ni Clara na nakahimlay sa dibdib ni Leandro. Tahimik ang paligid, ngunit hindi ang puso ni Clara. Nasa gitna siya ng isang damdaming hindi niya inaasahan, isang init na nag-ugat sa loob ng isang gabing puno ng pagsuko, at ngayon ay sinusundan ng tanong. Ano na ang mangyayari sa amin? Dahan-dahan siyang bumangon. Pinulot ang bestidang isinampay sa likod ng silya. Naramdaman niya ang titig ni Leandro habang pinupulot niya ang bawat piraso ng katotohanan mula sa sahig ng damdamin. May pagsisisi ka ba? Tanong ni Leandro, mababa ang boses at punong-puno ng pag-aalalang ayaw niyang ipakita. Umiling si Clara, lumapit, at hinaplos ang mukha nito. Wala, pero natatakot ako. Natatakot saan? Na baka panaginip lang lahat ito. Na paggising ko, babalik ako sa buhay na puno ng sakit. Na, mawawala ka rin. Hinawakan ni Leandro ang kamay niya. Hindi ako mahilig sa salitang pangako, Clara. Pero sa ngayon, andito ako. Para sa'yo. Sa mga sumunod na araw, naging mas madalas ang pagsasama nila. Sabay silang namimitas ng mga tanim, namamangka sa hapon, at minsan ay tumatawa habang pinagluluto ni Clara si Leandro ng mga pagkaing hindi niya alam lutuin. Natututo siyang bumuhay ng apoy gamit ang kahoy, at si Leandro naman, natutong ngumiti ng mas madalas. Ngunit sa bawat sandaling masaya, may aninong nagsisimulang sumingit. Isang tanghali habang nasa pamilihan sa bayan, may isang babaeng matanda na tumitig kay Clara na para bang may gustong sabihin. Ingatan mo ang puso mo, hiha, bulong ng matanda habang dumadaan. Nakakakilabot, bulong ni Clara sa sarili. Parang may alam siya na hindi ko alam. Sa gabing iyon, habang magkayakap sila sa ilalim ng mga bituin, tinanong ni Clara si Leandro. May tinatago ka ba sa akin? Tahimik. Hindi kita pinaghihinalaan, Leandro. Pero pakiramdam ko, may sugat sa iyo na hindi mo pa pinapakita. Umupo si Leandro. Tumitig sa dilim. Dati, may babaeng dumating din dito, panimula niya. Hindi siya taga rito. Katulad mo, galing din siya sa syudad. Minahal ko siya. Pero, iniwan niya ako. At pag-alis niya, may iniwang sakit na hanggang ngayon ay hindi ko pa lubos na natatalikuran. Tahimik si Clara. Hinintay niya ang susunod. Ang masakit, hindi lang siya umalis. May iniwan siyang lihim. May anak ako na hindi ko na nakita. Natigilan si Clara. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa bigat ng katotohanang iyon. Nasaan na siya? Tanong niya, mahinahon. Hindi ko alam. Pero alam kong nasa syudad siya. Bago ako tuluyang sumuko sa pag-ibig, dumating ka. Hinawakan ni Clara ang kamay ng lalaki. Hindi ako dumating para palitan ang nakaraan mo, Leandro. Nandito ako dahil gusto kong magsimula ng bago, kung papayagan mo ako. Ngunit bago pa sila muling maghalikan, isang malakas na busina ang umalangaw-ngaw sa labas ng kubo. Mabilis na tumayo si Leandro at lumabas. Sumunod si Clara. Isang itim na SUV ang huminto. Bumaba ang isang lalaking may pamilyar na posture, nakaitim na polo, at nakasuot ng mamahaling relos. Clara, anang lalaki, anong ginagawa mo rito? Napakapit si Clara sa dibdib niya, tila nawala ng hininga. Marco, bulong niya. Si Marco, ang lalaking iniwan niya sa Maynila. Ang lalaking sumire sa puso niya. At ngayon, nasa harap niya, habang si Leandro ay tahimik lang na nakatayo sa tabi, nagmamasid, handang ipaglaban kung kinakailangan. Tila huminto ang oras sa pagitan ng tatlong katao sa ilalim ng papalubog na araw. Si Marco, ang lalaking minsang sinamba at kinatakutan ni Clara, ay muling nasa harap niya, buo, guwapo, at mayabang gaya ng dati. Sa kanyang likod ay ang itim na SUV, isang paalala ng marangyang mundong tinakasan ni Clara. Bakit ka nandito, Clara? Sa lugar na ganito, sa lalaking yan. Sabay lingon ni Marco kay Leandro, na nanatiling tahimik ngunit hindi umurong ang titig. Hindi mo na dapat tinatanong, sagot ni Clara, kalmado pero may halong panginginig ang boses. Matagal ko nang isinara ang pinto sa'yo, Marco. Anong ginagawa mo rito? Humakbang si Marco, ang kanyang presensya ay may dalang bigat ng dati.
Hinahanap kita. Hindi ako papayag na mawala ka lang. Ako ang tumulong sa'yo, ako ang nagtaguyod sa mga pangarap mo. Hindi mo ako tinulungan, Marco, mariing sagot ni Clara. Kinulong mo ako. Ginamit mo ang kahinaan ko para ikulong sa mundong ikaw lang ang bida. Sa tabi ni Clara, si Leandro ay patuloy lang sa pananahimik. Ngunit sa kanyang dibdib ay may apoy na unti-unting lumiliyab. Hindi dahil sa selos, kundi sa pangambang maaaring mawasak muli ang kapayapaang natagpuan nila ni Clara. Kung may karapatan ka mang bumalik sa buhay niya, singit ni Leandro, bakit ngayon lang? Napalingon si Marco. At sino ka naman? Wala. Pero ngayon, ako ang kasama niya. Ako ang ginusto niyang piliin. Tumawa si Marco, mapanlate. Ikaw, mangingisda. Alam mo ba kung saan nanggaling ang babaeng yan? Anong klaseng buhay ang kaya mong ibigay sa kanya? Hindi kumibo si Leandro, ngunit ang kanyang kamaoy mariing nakasara. Nakita iyon ni Clara. Hinawakan niya ang kamay ni Leandro, marahan, puno ng pakikiusap. Marco, hindi ko kailangang pumili sa pagitan ninyo. Dahil tapos na tayo. Matagal nang tapos. Kahit pa bumalik ka na may dala kang sasakyan, pera, o alaalang pilit mong binubuhay, wala na akong balak balikan ka. Sandaling katahimikan. Hangin lamang ang naririnig. Tumitig si Marco kay Clara. At sa kauna-unahang pagkakataon, nakita sa kanyang mata ang pagkatalo. Pagsisisihan mo to, Clara, bulong niya, bago siya sumakay sa SUV. At gaya ng kanyang pagdating, wala ring palam ang kanyang pag-alis. Pagkaalis ni Marco, nanatiling tahimik si Clara. Nakatingin sa alikabok na iniwan ng sasakyan. Huminga siya ng malalim, at saka humarap kay Leandro. Pasensya ka na, mahina niyang sabi. Wala kang dapat ipagpaumanhin, tugon ni Leandro. Pero gusto kong malaman mo, kahit anong dumating, nandito lang ako. Hindi kita ipagpipilitan. Pero kung pipiliin mo pa rin ako bukas, sa makalawa, o sa bawat araw na darating, pipiliin din kita. Sa gabing iyon, muling lumakas ang hangin sa tabing dagat. Ngunit sa loob ng kubo ni Leandro, si Clara ay muling humimlay sa kanyang mga bisig, hindi bilang bisita, kundi bilang babaeng may sarili ng desisyong pinaninindigan. At sa unang pagkakataon, nang hindi na hinahabol ng anino ng nakaraan, binulong ni Clara sa kanyang sarili. Dito na ako, hindi para tumakas, kundi para magsimula. Maganang simoy ng hangin kinaumagahan. Sa bawat dampi ng araw sa kanyang pisngi, pakiramdam ni Clara ay unti-unti siyang muling ipinapanganak. Wala na ang bigat ng nakaraan, wala na si Marco, at higit sa lahat, wala na ang takot na matagal niyang kinubli sa kanyang dibdib. Sa loob ng kubo, si Leandro ay abalang nagluluto ng almusal, piniritong bangos, sinangag, at tinadtad na kamatis na may asin. Payak man ang pagkain, ang amoy nito ay tila musika sa sikmura ni Clara. Amoy masarap, marunong ka palang magluto, biro ni Clara habang lumalapit. Pag mag-isa ka sa buhay, matututo kang gawin ang lahat, sagot ni Leandro, sabay kindat. Tumawa si Clara, at sa sandaling iyon, para silang matagal nang magkasama. Walang pretensyon, walang sapilitin, wala nang tanong kung, bakit, o, hanggang kailan. Basta ngayon, kasama nila ang isa't isa. Ngunit hindi pa sila tapos sa pag-ibig ng tahimik, dumating ang balitang magpapayanig sa kinas ng kanilang bagong mundo. Habang naghuhugas si Leandro ng mga pinagkainan, isang batang lalaki ang biglang tumakbo papunta sa kubo. Mga 7 taong gulang, payat, at may mga matang tila lumaki sa kakulangan. Leandro, sigaw ng bata, may babae sa tabing dagat. Hinahanap ka raw. Napalingon si Clara. Si Leandro naman ay natigilan, tila binasag ng pangalan ng bata ang katahimikan ng kanyang puso. Anong babae? Tanong ni Leandro, nanginginig ang boses kahit pinipigilan. Hindi niya sinabi ang pangalan. Pero may kasama siyang bata, at kamukha mo, kuya. Sa tabing dagat, naroon nga ang isang babae, nakaitim na bestida, mapotla, pero maganda pa rin ang tindig. Sa kanyang tabi, isang batang babae na mga 5 taong gulang ang naglalaro sa buhangin. Nang lumapit si Leandro, bahagyang lumingon ang babae. Leandro, sambit nito. Matagal akong nag-isip kung dapat pa ba akong bumalik. Pero narito ako. At ito si Luna, anak mo. Napatigil si Clara sa ilang hakbang sa likod ni Leandro.
Sa kanyang puso'y may hapdi, hindi dahil sa bata, kundi sa alaala ng babaeng minsan ding minahal ni Leandro. Anong kailangan mo? Malamig na tanong ng binata. Hindi pera, sagot ng babae. Hindi rin pagmamahal. Gusto ko lang sanang makilala ng anak ko ang ama niya. Pagod na akong palaging nagsisinungaling. At pagod na rin akong tumakas. Tahimik. Sa pagitan nila, ang alon ay parang panaghoy ng nakaraan. Lumapit ang batang si Luna kay Leandro. Ikaw po ba ang tatay ko? Tanong ng inosenteng boses. Hindi nakasagot si Leandro. Yumuko siya at hinaplos ang buhok ng bata. Sa kabila ng gulat, ng sakit, ng mga tanong, may init sa kanyang dibdib na hindi niya maipaliwanag. Sa di kalayuan, si Clara ay tahimik lang na nakamasid. Sa kanyang dibdib ay may panibagong tanong. Handa ba akong mahalin ang lalaking may anak sa ibang babae? Hindi niya alam ang sagot, ngunit isang bagay ang tiyak, hindi siya aalis. Hindi siya katulad ng mga taong umaatres kapag nagiging komplikado ang pag-ibig. At sa pusong ito, nagsisimula ang isang mas malalim na yugto, hindi lang ng pag-ibig, kundi ng pagtanggap. Tahimik ang buong gabi. Hindi dahil sa kawalan ng ingay, kundi dahil sa bigat ng mga salitang hindi mabigkas. Sa loob ng kubo, si Clara ay nakaupo sa kama, nakatingin sa sahig na para bang naroon ang mga sagot sa kanyang damdamin. Si Leandro naman ay nasa labas, nagpapakabusog sa hangin ng gabi habang pinipilit intindihin ang pagbabalik ng isang nakaraang matagal na niyang pinatahimik. Sa likod ng kanyang isip, paulit-ulit ang tanong, paano mo babalansihin ang pag-ibig sa isang babae at ang tungkulin sa anak na hindi mo nakilala? Kinabukasan, dumating si Clara sa dalampasigan, dala ang 2 pirasong tinapay at mainit na salabat. Doon, nakita niya ang batang si Luna na naglalaro ng maliliit na kabibe sa buhangin, habang ang ina nitong si Mira ay nakaupo sa lilam ng punong nyog, malayo ang tingin. Pwede ba akong makiupo? Tanong ni Clara, mahinahon, walang galit sa tinig. Nagangat ng tingin si Mira. Babae ka sa buhay niya ngayon, tama? Oo. Pero hindi ako narito para agawan ka ng kung anong sayo. Muling tumahimik. Hangin lang ng dagat ang lumalaro sa pagitan nila. Hindi ako narito para guluhin kayo, bulong ni Mira, halatang pinipigilang mapaiyak. Pero hindi ko kayang itago pa si Luna. Tinawag na niya akong sinungaling, kasi palagi raw akong umiiwas kapag tinatanong niya kung bakit wala siyang tatay. Napatango si Clara. Hindi siya inaaway. Hindi siya sinisisi. At mas lalo niyang nakita ang sakripisyo sa likod ng mukha ni Mira. Lumapit si Luna sa kanila. Ikaw po ba si Tita Clara? Nagulat si Clara, pero ngumiti. Oo, ako nga. Ang ganda mo po. Sabi ni nanay, dati siyang ganyan. Napatawa ang 3 babae. Sa gitna ng komplikasyon, isang musmos ang siyang nakapagpagaan ng bigat. Sa hapon ding iyon, si Leandro ay tahimik na nanunood mula sa kubo habang pinaglalaroan ni Clara si Luna. Pinipilit ng bata na ipasok ang maliliit na kabibe sa balde, habang si Clara naman ay todo puri at aliw. Muli na namang may gumalaw sa puso ni Leandro. Hindi ito pagnanasa. Hindi lang basta damdamin. Ito ay pagnanais ng isang buhay na buo, isang tahanan na hindi mo kailangang takasan. Sa gabi, habang pinapatulog ni Mira si Luna sa pansamantalang kwarto sa bahay ng isang kaibigang matanda sa baryo, bumalik si Leandro sa kubo. Tahimik si Clara, tulad ng dati. Ngunit sa tingin niya'y naroon ang pagod, ang pag-aalala, at ang di matukoy na lungkot. Kung hindi mo kayang tanggapin ang lahat ng ito, wika ni Leandro, maiintindihan ko. Hindi ko rin ito inasahan. Hindi kita hinihilangang maging ina ni Luna. Dahan-dahang lumapit si Clara. Hinawakan ang kanyang mukha. Leandro, hindi ako perpekto. At hindi ko rin alam kung magiging mabuting babae ako para sa isang lalaking may anak. Pero ang alam ko, mahal kita. At hindi ko kayang iwan ka ngayon, lalo pat ngayon ka mas may kailangan. Lumuhad si Leandro sa harap niya. Hindi upang magmakaawa, kundi upang magsuko ng puso. Salamat, Ania. Isa kang biyayang hindi ko hiningi pero ibinigay. At sa gabing iyon, habang ang buwan ay sumisinag sa ibabaw ng katahimikan, si Clara at Leandro ay muling nagtagpo sa gitna ng magulong realidad, ngunit sa puso nila'y may kapayapaang hindi kayang sirain ng kahit anong nakaraan. Dahil sa unang pagkakataon, hindi na lang sila magkasintahan. Sila'y tahanan ng isa't isa. Ang araw ay sumisikat na tila walang bahid ng unos.
Sa sitio Alimasag, unti-unting nagiging normal ang presensya ni Luna at ni Mira. Si Clara, bagamat minsang nasasaktan sa mga sulyap ng nakaraan, ay piniling manatili, yakapin ang bagong mundong unti-unting nabubuo, isang pamilya sa hindi tradisyonal na paraan. Sa mga hapon, makikitang magkasamang namimitas ng talbos sina Clara at Mira habang si Luna ay masayang nakikipaghabulan sa mga batang taga-barangay. Sa gabi, magkakatabi silang tatlo sa harap ng maliit na radyo, nakikinig sa mga lumang awitin habang si Leandro ay tahimik na nag-aayos ng lambat sa gilid. Tila unti-unti nang natatagpuan ni Leandro ang hinahanap na anyo ng kapayapaan. Ngunit sa lilim ng katahimikang iyon, may paparating na bagyo. Isang araw, may dumating na SUV sa barangay hall. Sa loob ay si Marco, muling bumalik, hindi na para kay Clara, kundi may dala-dalang dokumento. Gusto ko ang lupang ito, sabi niya sa barangay kapitan. Magpapatayo ako ng private resort. Turistang. Banyaga ang target ko. Malaking kita to sa lugar ninyo. May mga pamilya po rito, Ginoo, mahinahong sagot ng kapitan. Hindi basta-basta nabebenta ang lupang ito. Ancestral land ito ng mga mangingisda at katutubo. Ayusin niyo lang ang papeles, malamig na tugon ni Marco. May legal team ako. At oo nga pala, may anak pala akong kamukha ko. Nandito raw sa lugar nyo. Gusto kong maayos din yan. Nang makarating ang balita kay Leandro, tila binuhusan siya ng malamig na tubig. Gusto niyang angkinan si Luna. Bulalas ni Leandro kay Clara. Hindi ko hahayaang kunin niya ang bata, sagot ni Clara. At lalong hindi ko hahayaang sirain niya ang lugar na ito. Paano niya nalaman? Tanong ni Mira na kalmado, pero namumuo ang luha. Hindi ko binanggit ang tungkol kay Luna sa kahit kanino maliban sa inyo. May paraan ang mga taong may kapangyarihan, bulong ni Clara. At may paraan din tayo para hindi sila manalo. Kinagabihan, nagtipon sina Leandro, Clara, Mira, at ang barangay kapitan sa loob ng kubo. Bitbit ng kapitan ang lumang mapa at mga dokumentong nagpapatunay na bahagi ng ancestral domain ang lugar. Kung maipapakita nating may karapatan ang mga pamilya rito, hindi niya ito mabibili ng basta-basta, paliwanag ng kapitan. Anong plano natin? Tanong ni Leandro. Tulungan natin ang mga tao. Ipaglaban natin ang lupa nila, sagot ni Clara. At ipakita nating hindi kayang bilhin ng pera ang dangal ng sitio Alimasag. Habang pinaplano nila ang hakbang laban sa inaakalang bagyong paparating, si Luna ay natutulog sa bisig ni Mira. Tumingin si Clara sa mag-ina, at sa kanyang puso ay nanariwa ang paninindigang pilit niyang hinubog sa sarili. Hindi na siya ang babaeng tahimik na tumatakas sa Maynila. Siya na ngayon ang babaeng lalaban, hindi lang para sa kanyang pag-ibig, kundi para sa batang walang kamalay-malay sa mga matang mapanlikha ng isang lalaking walang puso. Sa gabi ring iyon, habang magkayakap sila ni Leandro sa banig, mahina niyang binulong. Handa akong lumaban sa tabi mo. Sa lahat ng laban, sa lahat ng gulo, sa lahat ng anak ng demonyo gaya ni Marco. Napatawa si Leandro, saka hinagkan ang noo ni Clara. At hindi kita iiwan. Kahit ano pa ang sumunod. Tahimik ang gabi. Sa kabila ng kinahaharap na banta ni Marco, minabuti nina Clara at Leandro na hindi sayangin ang gabing iyon sa pangamba. May mga laban na kailangang harapin bukas, ngunit ngayong gabi, ang puso muna ang kailangang patibayin. Sa loob ng kubo, tanging ilaw ng gasera ang nagbibigay liwanag. Kumikislap ang apoy nito sa kanilang mga mukha habang sabay nilang iniinom ang mainit na salabat na gawa ni Clara. Parang gusto kong tumigil ang oras, bulong ni Clara, nakatingin sa labas, sa mga alon na tila nakikiramdam din sa katahimikan ng gabi. Bakit? Tanong ni Leandro, habang inaayos ang kumot sa banig. Dahil bukas, alam kong lahat magbabago. At baka, may mawala. Lumapit si Leandro at marahang hinaplos ang kanyang pisngi. Walang mawawala, Clara. Hindi kita hahayaang mawala. Hindi ko hahayaang maaga nila ang buhay na binubuo natin. Tumulo ang luha ni Clara. Hindi dahil sa takot, kundi sa sobrang dami ng damdaming nais lumaya. Sa piling ni Leandro, ramdam niya ang isang uri ng pagmamahal na hindi kailanman ipinilit, kundi ipinaglaban. Dahan-dahan siyang niyakap ni Leandro. Sa katahimikan ng kubo, naroon ang init ng kanilang mga katawan. Tila sinadya ng kalikasan ang katahimikan ng gabi upang bigyang daan ang isang mas malalim na pagsasama.
Hinawakan ni Leandro ang kanyang kamay at hinalikan ito. Mula roon, lumipat ang halik sa balikat, sa leeg, sa pisngi, at sa mga labi ni Clara, banayad, maalab, at puno ng pagsuyo. Hindi sila nagmadali. Ang bawat haplos, bawat halik, ay paggunita sa mga salitang hindi kailangang sambitin, na sa kabila ng mga unos, sila'y nariyan para sa isa't isa. Hinayaan ni Clara na mahulog ang kanyang damit sa sahig. Sa loob ng banig, sa ilalim ng manipis na kumot, ang kanilang mga katawan ay muling nagsanib, hindi lang bilang magkasintahan, kundi bilang mga nilalang na buong-buo nang tinatanggap ang isa't isa, kasama ang nakaraan, ang kasalukuyan, at ang mga panahong hindi pa tiyak. Ang kanilang mga helanghing ay naging musika ng gabi, sinabayan ng huni ng kuliglig at banayad na hampas ng alon sa dalampasigan. Sa pagitan ng mga ulos at ungol ng pagnanais, may mga hikbing napakagaan, tila pagyakap sa bawat lamat ng nakaraan. Matapos ang lahat, magkayakap silang nakahiga, pareho ang mga mata ay nakatingala sa kisame na gawa sa pawid. Walang salita ang kailangang bitawan. Sa katahimikan, si Clara ang unang bamulong. Pag nanalo tayo, itutuloy natin ang buhay na to, buo, sama-sama, kahit may anak na, kahit may nakaraan. Pag nanalo tayo, sagot ni Leandro, ikakasal tayo dito mismo. Sa ilalim ng araw, sa tabi ng dagat. Walang engranding handaan. Basta may ikaw, ako, at si Luna. Napangiti si Clara, at sa huling halik nila bago sila tuluyang dalawin ng antok, sabay nilang binigkas ang katagang. Tayo. Makalipas ang isang linggo, dumagsa ang mga opisyal ng gobyerno, mga tauhan ni Marco, at ilang media sa Sitio Alimasag. Bitbit nila ang mga dokumentong nagpapakita raw ng karapatang bumili ng lupa sa tabi ng dagat, ang lugar kung saan nakatayo ang mga bahay, kung saan naglalaro si Luna, kung saan unang nagtagpo sina Clara at Leandro. Pero hindi na katulad ng dati ang mga tao rito. Hindi na sila tahimik na mapapalayas. Nakaharap sa mga taong may kwelyot salamin, si Clara ang unang humakbang. Hindi na siya ang babaeng takot, hindi na siya tagapagtago. Siya ang boses ng lugar na minahal niya. Hindi lang lupa ang tinatapakan ninyo, mariin niyang sabi. Buhay ng mga pamilyang nagsimula, lumaki, at mamamatay dito ang sinusubukan ninyong burahin. At hindi kami papayag. Kasunod niya si Leandro, daladala ang mga lumang papeles ng ancestral domain, at ang pirma ng barangay na naglalaman ng paninindigan ng mga taga-Sitio Alimasag. Dumating rin si Mira, kasama ang ilang kababaihan ng barangay, dala ang mga larawan ng kanilang mga ninuno, mga panata ng pangangalaga sa lupa't dagat. At sa gitna ng tensyon, habang papalapit si Marco, bitbit ang abogado at kopya ng legal claim, biglang dumating ang isang kotse mula sa National Commission on Indigenous Peoples, NCIP, dala ang bagong resolusyon. Ang lupang ito ay hindi maaaring ibenta o ikomersyo. Ito ay pag-aari ng mga pamilyang matagal nang nanirahan dito. Napatigil si Marco. Ang kanyang abogado ay tahimik. Ang kamera ng media ay nakatutok. At sa unang pagkakataon, ang kanyang kapangyarihan ay walang saysay. Nang gabing iyon, nagdiwang ang buong barangay. May kasiyahan, may inihaw na isda, may gitara, may kantahan. Si Luna ay sumasayaw sa gitna, habang si Mira at Clara ay magkatabi, magkasamang nakatingin sa batang parabang tulay sa kanilang dalawang mundo. Lumapit si Leandro kay Clara, may hawak na simpleng singsing na yari sa make-and-tab na kabibe. Hindi ito mamahalin. Wala ring diamante. Pero gusto kong alayan ka ng simula, hindi ng kasal, kundi ng isang buhay na totoo. Clara, gusto kong ikaw ang makasama ko sa bawat pag-ahon ng araw, sa bawat hampas ng alon. Napaluha si Clara. Hindi na siya nagtanong. Hindi na siya nag-atubili. Oo, Leandro. Simulan natin. Makaraan ang isang taon, isang maliit ngunit masayang kasalan ang idinao sa dalampasigan. Si Luna ang flower girl, si Mira ang tumayong saksi, at ang buong barangay ang naging pamilya ng seremonya. Naging tahimik ang buhay. Pero hindi ito naging madali. Maraming beses na sumubok ang mundo, tagtuyot, bagyo, at kung minsan, takot sa pagbabalik ng mga anino ng nakaraan. Ngunit sa bawat pagsubok, mas naging buo ang kanilang tatluhan. Si Clara, na dati umaalis para maging ligtas, ngayon ay nananatili para lumaban. Si Leandro, na dati nagtatago sa sakit, ngayon ay umaakap sa ngayon.
At si Luna, ang batang minsang bunga ng pag-iisa, ngayon ay bunga ng isang bagong simula. Sa dulo, wala silang marangyang tahanan, ngunit may tahanang totoo. May isang kubo sa tabi ng dagat. May bangkang luma pero matatag. May mga katawang pagod sa araw-araw, pero may pusong busog sa pag-ibig. Dahil sa Sitio Alimasag, kung saan unang nagtagpo ang sugatang puso ni Clara at Leandro, ay doon rin natagpuan ang sagot sa tanong. Ano ba ang tahanan? Ito'y hindi bahay. Ito'y tao. Ito'y puso. Ito'y pag-ibig.